60 radio stations nationwide. 1,000 plus news anchors, commentators, and DJs nationwide. 5,000 plus reporters and correspondents nationwide. RMN, Radyo Mo Nationwide. Ang totoong nationwide news network sa Pilipinas. Sa Metro Manila, DZXL 558. Tatak, RMN. Radyo Mo Nationwide. Buhay, pamilya at bayan. Magandang hapon po sa kanilang lahat. Ito po ang inyong lingkod, si Aliza Racelis po, ang inyong host sa Buhay, Pamilya at Bayan sa hapon na ito. As usual po, babati po ako sa ating mga tagapakinig ng ganito po, isang mapagpala at mapagpalayang hapon sa kanilang lahat. Natutuwa po ako na nagbalik muli tayo dito sa himpilan ng RMN. Bago po tayo magpalatuntunan, nais ko po lang ipaalam sa inyo na ang major sponsor ng ating programa, of course, ang Radio Mindanao Network. Nais ko rin pong banggitin ang Alliance for Family Incorporated or ALFI, pati na rin po ang Defending Family Values Inc. at higit sa lahat ang Pro-Life Philippines. Katulad po ng mga napag-usapan na natin sa mga nakalipas na mga linggo, ipagpapatuloy po nating pag-usapan o talakayin ang napaka-masalimuot na panukalang batas 4244 o yung tinatawag na Reproductive Health Bill. Nagagalak po ako at meron tayong mga panauhin sa hapon na ito na napakahusay na tumalakay sa gantong paksa. Hahayaan ko po munang bumati sila sa ating mga tagapakinig. Uunahin ko na po muna ang ating pangunahing panauhin tungkol sa legal aspects nitong panukalang batas na ito na Reproductive Health Bill. Walang iba kundi si Attorney Marwil or Mars Liasos. Bati po tayo, Attorney Mars. Magandang hapon po sa inyong lahat at sa lahat ng mga Bicolano. Maray na hapon sa inyong Gabos, sa mga Bisaya. Maayong hapon sa inyong tanan. Thank you very much, Mars. Ang dalawa pa nating kasama dito, ang isusunod ko po kay Attorney Mars, si Mr. Agoy Descallar ng Buhay Party List. Magandang hapon po sa lahat ng tagapakinig ng palatuntunan ito. Sa ngalan po ng Buhay Hayaang Yumabong Party List, nais po namin kayong batiin ng isang magandang hapon. Thank you very much, Agoy. At isa pa nating kasamang kapatid ay si Raymond Bandril. Bumati ka, Raymond? Kaya magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po si Raymond Bandril mula po sa Filipinos for Life naman. Kasama ko po sa Filipinos for Life. Ang website po ay filipinousforlife.com. Ang ating kapatid na si Raymond at pati na rin po si Agoy. At sana po ay makasama na rin natin si Attorney Mars very soon sa ating Filipinos for Life. Okay? Isa pang napakagandang pangyayari sa hapon na ito ay makaka-phone patch po natin maya-maya lamang ang ating pinakamamahal na mambabatas na si Congressman Roy Logoles. Natutuwa po ako at nag-text siya kahapon para sabihin bangamat hindi siya makakadalo dito sa himpilan para makapanayam natin, pumayag po siya na maka-phone patch natin siya. So susubukan po nating tawagan siya maya-maya. Pag sinasabihan po ako na nasa linya na siya, kakausapin po natin siya tungkol sa RH Bill or Reproductive Health Bill. Okay? Bago ang lahat, nais po namin ipaalam, I suppose alam ng lahat, na sa araw na ito ay ang beatification ng ating yumaong mahal na Santo Papa, si Juan Pablo Ikalawa. So siguro po, gusto ko lamang tanungin ang ating mga panauhin. Nais ko pong itukoy nyo, siguro po unahin natin kay Attorney Mars, ang pagkatao, ang person and figure ng magiging beato sa araw na ito. Siguro pagkalabas natin dito sa himpilan na ito, baka magsisimula na ang seremonya ng beatification. Attorney Mars, please. Tamang-tama po yan. Beatification ngayon ni Pope John Paul II na siyang pinakamamahal na Santo Papa, lalo na ng ating mga Pilipino, sapagkat siya lamang po yung Santo Papang 2 beses nakapunta dito sa Pilipinas at ako'y pinalad na makita siya noong 1981 close range. Wow, Halos swerte ho yun kasi halos kukunin ako nung Santo Papa, kaya lang ako ay inisnatch ng mga PSG nung time na yon sapagkat tininto ko yung procession sa Legazpi City. Okay, ang swerte niyo po pala. So pwede pong itukoy natin para sa inyo, sino ang mahal na Santo Papa Juan Pablo II para sa inyo?
Well, si Pope John Paul II, maalala natin una sa lahat yung kanyang pagiging Marian. Yung kanyang buhay talaga ay ayon po sa kanyang pagbibigay sa mahal na Birheng Maria, at siya isang napakagaling na pastor. Ibig sabihin talagang napakagaling po yung kanyang pamamalakad ng simbahan, at nakadaupang palad niya ang napakaraming tao sa pag-iikot sa buong mundo upang makita niya kung anong kalagayan ng mga mananampalatayang Katoliko, lalo na ng mga kabataan, sapagkat siya ang pasimuno ng World Youth Day celebrations, ano? At dahil dyan, mahal na mahal siya ng mga kabataan. Sa katunayan, halos siya lamang yung Santo Papang nakilala ng aming henerasyon, no? Okay. May maidadagdag ba po kayo, kapatid na Raymond or Agoy? Anyway, all of us are devotees of John Paul II. At lalo-lalo na pagkatapos nitong programa natin, paglabas natin ay magsisimula na yung seremonya ng beatification. Lahat tayo ay excited dyan sa beatification na yan. Okay? So, talakayin na po natin. Okay lang po sa inyo ang napakamasalimuot na Consolidated House Bill 4244. Ang pamagat po niya ay an act providing for a comprehensive policy on responsible parenthood, reproductive health, and population and development, and for other purposes. Tuwing binabasa namin dito sa palatuntunan na ito, I keep wondering, ano kaya yung for other purposes na to, ano? So siguro tatalakayin natin yan maya-maya, ano? Pero nais ko po simula ng ating talakayan sa pamamagitan ng gantong tanong, no? Siguro tatanungin natin si Attorney Mars. Meron ba po ang mga bahagi nitong panukalang batas 4244 na ito na sa palagay nyo ay labag sa saligang batas sa Philippine Constitution? Attorney Mars? Sa kabuuan ng tingin ko dito, no, bilang abogado at konstitusyonalista, ito ay talagang labag sa saligang batas. Sapagkat una sa lahat, meron na tayong tinatawag na population policy in our Constitution, and that is embodied in Article 2, Section 12, which states that the state recognizes the sanctity of family life and shall protect and strengthen the family as a basic autonomous social institution. It shall equally protect the life of the mother and the life of the unborn from conception, and so on and so forth. Ibig sabihin, yung saligang batas na mismo ang naglagay ng population policy sa ating bansa. Ano pa? Para kaya pa itong batas na ito na papalitan o iibahin ang pulisiya sa populasyon na mismong ginawa na ng pinakamataas na uri ng batas. Walang iba ang ating Constitution. So on that score alone, the entire reproductive health bill is unconstitutional. Pero kung hihimayin po natin yung mga provision, abay napakarami po para ka po naghahanap ng buhangin sa dalampasigan, sa dami po ng napaka mali at labag sa konstitusyon ng mga probisyon ng panukalang batas na iyan. Nais niyo pong magbanggit ng mga partikular na mga bahagi ng saligang batas kung anong inilalabag nitong HB 4244 na to? Yes, isa dyan na Dr. Racelis, Aliza, na itong RH bill na ito ay nagpo-promote ng paggamit ng tinatawag nating contraceptives. Ako ay tutukoy lamang ng mangilan-ngilang contraceptives na pwedeng gamitin at ipamudmod ayon sa batas na ito. Ang isa dyan yung tinatawag na mga pills, lalo na yung after morning pills. Morning after pills. Morning after pills, no? At yung iba dyan, yung IUD, no? At saka yung tubal ligation. Okay, yan ay mandato ng panukalang batas na ito. Ngayon, ito po ay sasalansang o lalabag doon sa sinasabi ng saligang batas that it shall protect the life of the mother and the life of the unborn from conception. Ang saligang batas mismo ang nagbibigay sa estado ng obligasyon na pangalagaan ang buhay ng nasa sinapupunan. Ngayon, kailan ba nagsisimula ang buhay? Ayon sa saligang batas, from conception. At ito po ay dinefine during the deliberation of the 1986 Constitutional Commission. When does life start? At conception. When is that? Fertilization. Ibig sabihin, kung kailan nag-meet yung egg and sperm, may buhay na, may tao na. Ngayon, yung morning after pill na tinatawag, yun ay lalagukin ng babae kinaumagan matapos niyang makipagtalik. Ano ang posibilidad na yung egg at sperm, yung semilya ng lalaki at yung itlog ng babae ay hindi pa nagsama?
Imagine, napakatagal ng oras bago ka uminom ng pill. So, ibig sabihin, may pinapatay ka na na buhay ng tao. At ang Estado ay nagsasabi na dapat protektahan yun from the very beginning of human life. Kaya abortive ang reproductive health bill na ito. Kaya kung sino man ang nagsasabing walang abortion dyan, abay, tahasang pagsisinungaling ho yun. At hindi po yun katanggap-tanggap. Ang ginagawa ng saligang ng panukalang batas na ito, iniiba ang definisyon ng pagsisimula ng buhay. Kailangan po natin ipaliwanag na yung kahulugan na yon sa saligang batas ay nagmumula rin sa medical and scientific fact na pinatunay. Ano po ang sabi ng Philippine Medical Association tungkol dito? In fact, ang PMA, ang Philippine Medical Association, ay kaisa ng simbahan na nagsasabi life starts at fertilization. At ito din ang constitutional definition na pilit iniiba ng panukalang batas na ito. Sinasabi doon, implantation. Magkaiba ho yun. Fertilization is different from implantation sapagkat ang implantation ay yung paglalagak ng fertilized ovum doon sa ovary ng babae. But from the time na na-fertilize yung egg at ma-implant, may buhay na ho At yun po yung kinikitil, yun po yung pinapatay ng reproductive health bill na ito. Okay. Maraming salamat po, Attorney Mars. Bukod sa issue ng when does life begin, ano pa po ang mga iba't ibang bahagi ng saligang batas na nilalabagan nitong ating panukalang batas na itong reproductive health? Ito po'y panawagan ko sa mga magulang, sapagkat kinikilala din ng ating saligang batas sa Article 2, Section 12, that the natural and primary right and duty of parents in the rearing of the youth for civic efficiency and the development of moral character shall receive the support of the government. Kinikilala dito na yung pangunahing obligasyon sa pagpapaaral, pagpapalaki ng mga anak ay obligasyon ng mga magulang na hindi dapat saklawin ng ating pamahalaan o ng Estado, bagkos marapat pa nga na tulungan ng Estado ang mga magulang sa pagbibigay ng pag-aaral sa mga anak. Paano ito nilalabag ngayon ng RH Bill? Abay, mantakin mo ho na ipag-utos sa RH Bill na turuan yung mga bata na nasa grade 5, simula grade 5, na magkaroon ng tinatawag na sex education. Ano yung nilalaman ng sex education na yan? Para matutunan ng mga bata ang tinatawag how to have safe and satisfying sex. Mantakin po ninyo, grade 5 tuturuan. Sa ibang version po yata, younger than grade 5 pa. Ayun na nga po ang nakakalungkot yan. Nakakagimbal. Kaya ibig sabihin, yung pamahalaan ay ninanakaw po sa mga magulang yung karapatang turuan ng magandang asal, ang kanilang mga anak, maturuan ng maayos na leksyon ang kanilang mga anak. At anong gustong gawin ng gobyerno sa ating mga kabataan? Grade 5 pababa, tuturuan ng how to have satisfying sex. Abay, para pong ginawang mga manyakis ang ating kabataan. That is corruption of our minors and I cannot allow that. Pwede ba po nating ulitin muli yung nakasaad doon sa konstitusyon tungkol sa responsibilidad ng magulang na sila ang sumaklaw nitong obligasyon na to? Napakalinaw po sa Article 2, Section 12, doon po sa last paragraph. The natural and primary right and duty of parents in the rearing of the youth for civic efficiency and the development of moral character shall receive the support of the government. Kadalasan po dito, papakiusapan nila tayong mga pro-lifers, mga anti-RH bill people, na mag-develop daw tayo ng tamang module. Kasi yun ang tatanungin nila, labag pala kayo dyan, no? So, mag-present naman kayo sa amin ng module na yung para sa inyo ay karapat-dapat. So, bigyan niyo po kami ng balangkas. Ano bang mga sangkap ng magiging module na yan? Kasi we're talking about moral character, moral education. Can any one of you discuss that? Actually, ang simbahan, particular ang simbahang Katoliko, meron naman na silang mga programa, may mga modules sila para sa kabataan at para sa mga mas bata, yung mga talubata, kung sa salitang Batangas, talubata. That is, yung mga, kung sa salita ngayon, mga in-between. Mga in-betweens. The in-betweens, and the teens. Like for example, sa Diocese of Novaliches, where I came, kung saan ako galing, meron kaming teenage life and love para sa mga teenagers, mula 13 hanggang 19. Na pinag-uusapan ano yung kahalagahan, yung dignidad ng pagkatao, nung sarili, paano pangangalagaan ito, tapos paano makipagrelasyon, pagpapahalaga sa sarili at pakikipagrelasyon sa opposite sex. At
hindi naman, doon sa aming module, tinuturo namin paano ang ligawan, ano yung tamang proseso ng yung pakikitungo, no? Sa mga kaedad, sa matanda, lalo na sa mga magulang. Tapos tinuturuan din dapat turuan din ang mga magulang paano makitungo sa kanilang anak in such a way na hindi mo naman ini-impose. Ang halaga doon sa aming modules at sa mga modules ng kabataan na ginagamit natin ay yung pangunahing diin yung values education na ayon sa iyong religious belief. Hindi ka nag-i-impose ng values, kundi pinapayabong mo yung values nung kung saan nakaanib na pananampalataya yung tao. Ang problema dito sa 4244, nag-i-impose ng sariling value na safe and satisfying sex life na hindi naman Pilipino at hindi nakabatay sa kultura ng mga estudyante. Maraming salamat sa input na yan, Agoy. No? Sa katunayan, nung nakalipas na ikatatlo ata ng Abril, no? Nakapanayam natin dito sa palatuntunan na ilang kabataan, no? Na nagbanggit sila ng mga programa sa eskwelahan nila, sa komunidad nila, ng, ang isa doon, ang tawag Pure Love Movement. No? Tapos marami pa sa kanila na marami silang dinidevelop na modules, for example, yung theology of the body, etc. No? Marami kami nakapanayam dito. Kung gusto nyo ay, mag-pause muna tayo ng panandali kasi online na po ang ating pinakamamahal na at ang aking idolo na si Congressman Roy Logoles. Congressman Goles? Professor, magandang hapon po. Oh, yes. Congressman Goles, natutuwa po ako at naka-phone patch po namin kayo. Okay. Kasi po at kasi kapistahan ngayon ng St. Joseph, maraming lugar sa Parañaque na nagdiriwang ng kapistahan ng St. Joseph. I see, so, okay. So, makapunta ng personal sa inyong studio. That's right. Okay. Congressman Goles, nais po namin sana, tinatalakay po namin sa kasalukuyan ang tinatawag na House Bill 4244, no? Okay. Ang una ko pong tanong ay, nais niyo po bang itukoy ang parliamentary status or ang katayuan nitong panukalang batas na ito sa kasalukuyan? Opo, ang parliamentary status nitong panukalang batas na ito ay na-sponsor na, nag-deliver na ng ilang sponsorship speeches, siguro mga 4 o 5. Kaya this is now up for interpellation. Although bago nag-suspend kami, nung mag-adjourn kami for our Lenten break, tumayo si Congressman Lagman, ang siyang principal author nitong panukalang batas na ito, at siya in-interpellate. At dito, pinahayag niya yung kanyang mga intended amendments. Medyo naiiba sa proseso, nakakapagtaka kung ba't gano'n ginawa nila. Siguro nabubugbog sila sa batikos na maraming mga provisions sa kanila na unreasonable. Kaya noon pa lang, umatras na sila, nag-flip-flop sila kaagad dito sa ilang provision ng kanilang panukalang batas. Okay, maraming salamat po. May isa pa po akong katanungan at pwede po nating tukuyin ang tinatawag na mga, nabanggit na natin yung mga amendments, no? Dahil nabanggit po natin yung mga amendments na sinasabi nyo na wala namang lugar talaga sa parliamentary process, ano po meron ba pong sa prosesong ito na labag sa karaniwang proseso ng pagsasabatas ng isang panukalang batas? Medyo naiba, hindi nga kasi panahon ng... so hindi panahon, okay. Kaya lang, siguro pinangunahan na nila para mawasan yung patikos. Pero as far as we are concerned, andun pa rin yan sa panukalang batas. Kaya ipagpatuloy pa rin natin yung pagpatikos ng mga provision na yan. Ano yung mga yan? Yung pagparusa sa mga opisyal na hindi susunod dito, ipakukulong. Pangalawa, yung two-child requirement nila. Right. Tapos yung pangatlo, yung sex education. Yes. Yun, yung mga yun, na umaatras sila, no? Pero yan ay wala pang visa. That was just an ordinary manifestation. At kung yan ay may visa, dapat yan ay ginawa during the amendment at inaprubahan ng plenaryo. I see. Okay. Maaari mo po kayo magsaad pa ng iba pang pangungusap ukol sa HB 4244. Marami na po kayo nabanggit sa mga nakaraang rally, etc. Pero alang-alang po sa mga tagapakinig natin dito sa RMN, ano po ang gusto niyong sabihin para mahikayat ang ating mga mamamayan na katunggalian itong i-oppose itong bill na ito? Alam niyo, yung kasing reproductive health bill, sa
sa pag-alam ng karamihan, hindi kasi na ipapaliwanag ng gusto. Alam nyo, kung konti lang talaga nakabasa nitong reproductive health. Kasi ang reproductive health, parang tinanong mo, ikaw ba ay pabor sa cardiac health, pabor ka ba sa digestive health, pabor ka ba sa pulmonary health? Siyempre, ang sagot dyan ay oo. Until you read the details. Halimbawa, kung sabihin na pabor ka ba sa pulmonary health, pag sinabi mo, yung pala, pipilitin ka na manirahan sa isang malayong lugar na walang pollution, na hindi ka na makapagana buhay, malayo ka sa pamilya mo. Siyempre, pag ganun ang detalye ng provision, baka merong sumalungat doon, kahit na maganda ang layunin. So, sinabing pabor ka ba sa, let's say, health ng iyong liver, sino ba naman sasalungat yan? Pero ang daming gagawin pagbabawal, maraming pagkain na hindi mo na pwedeng kainin, baka mayroong iba ay sumalungat pag nakita nila yung detalye. Ganyan din ang reproductive health bill. Maraming detalye ang nakatago, maraming detalye ang hindi talaga na ibabalangkas. Halimbawa, pag ako tatanungin niyo, Professor, no? Isang provision ng reproductive health bill ay yung maternal health na madalas silang inuulit-ulit. Kasi sabi namin, namamatay, 11 daw namamatay because of maternal health consideration. Ang sagot dyan, dagdagan yung doktor, dagdagan yung nurses, pag-usahin yung mga ospital, mga lying-in clinics, doon ilagay ang pera. Pag yun ang provision, wala akong tutol dyan. In fact, ako pabor na pabor dyan. I even have that as part of my legislative agenda na dagdagan yung, halimbawa, yung budget ng Fabella Hospital para mas magiging maganda ang serbisyo. Pababain yung bill para sa mga prenatal care. Magdala ng mga Fabella-type hospitals, hindi lamang dito sa Metro Manila, kundi mga regional hospitals katulad ng Fabella para lahat ay makinabang sa kanyang klaseng serbisyo for mothers and babies. Pag yun po ang provision, wala po akong tutol dyan. Kaya lang, ang problema, yung bilyon-bilyon na gusto nilang ilaan, concentrate sa contraceptives at condoms. Yun ang tutol ko. Hindi ako tutol sa maternal health, hindi po ako tutol sa infant health para mabawasan natin ang maternal mortality at infant mortality. Maraming salamat po, Congressman Gutierrez. Ang ilan po sa amin ay sinusubayan-bayan po ang Twitter account nyo recently, no? At sa mga nakalipas na araw, napuna namin na nabanggit nyo doon sa Twitter account nyo na finally parang nag-admit na ng mga bad effects, no? Side effects, bad effects ng contraceptives ang ating dating kalihim ng Department of Health. Pwede nyo ba pong banggitin nyo ng Opo, yan po ay isang nakakagulat na development. Nakakagulat pero napakaganda sapagkat nagbibigay linaw dito sa matagalan nating pinaliliwanag tungkol sa contraceptives. Alam nyo, sa aking mga PowerPoint presentations, sa lahat ng mga speeches ko, isa sa mga pinakamalagang bahagi ay yung pagpaliwanag ng mga hindi magandang side effect ng oral contraceptives. At hindi po yan ayon kay Congressman Goles, hindi ayon sa mga ordinary mga doktor, kundi ayon sa US National Cancer Institute, UK National Cancer Institute, Medical Journal ng India, Harvard Medical Studies, yung Johns Hopkins University, Mayo Clinic, at marami pong iba na nagsasabi na ang ito pong oral contraceptive ay maaaring magdulot ng malaking risk sa breast cancer at sa cervical cancer at liver cancer. At mabuti inamin yan nung sa DCIQ. Pasensya na kung nabanggit ko yung na yan. Kailangan sa dyaryo. Inamin niya, nung tinanong siya tungkol dito, sabi niya na ito nga ay maaaring magdulot ng risk ng breast cancer. So that by itself, dapat doon pa lamang, period na yon. Kaya lang nagulat ako na bilang isang doktor, dinagdagan naman niya, sabi niya, okay, meron ang risk ng breast cancer, pero nakakaigi naman, nakakabawas naman ng risk ng ovarian cancer. Doon ako nagulat. Para niya sinasabi na, okay lang na magkaroon ka ng breast cancer, basta wala kang ovarian cancer. Iyan ba naman ay magandang sabihin sa mga, lalo na yung mga bata nating mga nanay, mga bata, hindi lang mga nanay, kundi siyempre, may iba dyan na kahit na hindi pa may kinakasal, may asawa, maaaring gumamit na ng oral contraceptives. Biro mo mga batang kababaihan, maaaring sila ay mga anak natin, maaaring sila ay asawa ng mga batang mga husbands, o kaya mga kapatid, na bibigyan
yan ng oral contraceptives gagamitin araw-araw na magpapataas ng risk ng breast cancer. Congressman. Ito po ay isang very educational statement coming from no less than the former Secretary of Health, Esperanza Cabral. Congressman Goles, ng 2nd District ng Parañaque, idol ka po namin. Alam mo yung sinasabi po ng dating kalihim ng kalusugan na si Secretary Cabral, para bang pinapapili yung kababaihan, anong gusto mo mamatay? Breast cancer o ovarian cancer? Opo. Mamili ka. O ka nalang mamatay ng ovarian cancer, mamatay ka nalang ng breast cancer. Hindi po matino. Kailangan po ng mental health. Hindi po maganda. Ngayon siguro, kung isang tao ay meron ng terminal case ng ovarian cancer, maaari siyang mag-try everything, no? Sasabihin, pwede magsabi siya, subukan mo itong oral contraceptives, inumin mo ito araw-araw, at baka makaigi ito sa ovarian cancer mo. Meron lang contraindication na breast cancer. Maybe that person who's already in a desperate situation will try anything. Pero isipin nyo, sa isang healthy young Filipina, 18 years old, 19 years old, maganda ang pangangatawan, sisirain mo yung kanyang pangangatawan, sisirain mo ang kanyang kinabukasan dahil ayaw mo lang siyang manganak. Anong klaseng pag-iisip meron tayo kung ganyan ang sasabihin natin sa mga kababaihan? Kulang po sa mental health po yan, Congressman. Sige po. Opo. Maraming Ngayon, salamat. ano pa, hindi lang po si dating Secretary of Health ang nagsabi niyan, kundi mismong, ito, nakita ko rin to Opo. doon sa website ng Philippine Breast Cancer Network. Meron pa lang isang NGO na itinatag na marami sa mga miyembro ay mga naging victims na ng breast cancer o kaya mga survivors ng breast cancer. At sila mismo nagsabi na ito ngang oral contraceptives na ito, mga injectables na ito, na pag ginamit ng tuloy-tuloy ay nagpapataas ng risk ng breast cancer. So, yun po, ito ay dapat malaman ng taong bayan. Sige po. Ito mga contraindications ito. Yung sa sigarilyo na lang, meron tayong warning. Opo, dapat may warning din dyan. Deadly po ito. Opo, okay. Sige, maraming salamat po sa mga pangungusap niyo, Congressman Roy Logores. Bago po natin ibaba yung telepono, maaari ba po kayong, ano pong huling pagbati ang gusto niyo iparating sa ating mga tagapakinig? Yun lang po, maging maingat tayo sa ating pagsubaybay dito sa reproductive health nito, itong bill nito. Pero gusto ko lang sabihin na marami na pong mga miyembro ng Kamara de Representante ang tumututol dito. Ay, salamat At may nagulat nga, kasi nung isang kongreso, halos ilan lang kami na talagang tumatayo dito. Si Congressman Garcia, ako po, Congressman Rodriguez, dating Congressman Raul Del Mar, meron mga ilan. Pero ngayon, sina Congressman Pagatsing. Pero ngayon, ang dami na po. Deputy Speaker Raul Dasa, andyan. Of course, andyan din si ganyan pa rin, si Deputy Speaker Pabling Garcia. Pero ang dami mga batang mga miyembro ng Kongreso ngayon ang tumatayo at tumututol din. Kaya ako po'y tumataba yung aking puso dito, gumaganda ang aking damdamin na meron tayong mga bata na mga advocates against R8. Okay. Maraming salamat po, Congressman Roy Logores. Pagpatuloy niyo po yung pagse-celebrate, pagdiriwang dyan ng St. Joseph the Worker kasi sapagkat ika-1 ng Mayo ngayon at it's a feast of the St. Joseph the Worker. Thank you very much. Yes, thank you very much. Mga kaibigan, napakinggan po natin ang ating pinakamamahal na mambabata, si Congressman Roy Logores, 2nd District of Parañaque. I think we're ready for a station break. No? Magbabalik tayo maya-maya dito sa ating buhay, pamilya at bayan. Serbisyo publiko, maaasahan. Sa mga balita, kumpleto, detalyado at totoo. Sa komentaryo, buo ang paniniwala at prinsipyo. Sa serbisyo publiko, sa mga balita, sa komentaryo, yan ang tatak. RMN, radyo mo nationwide. Buhay, pamilya at bayan. Teka, mabilis itong babalik.
Okay, muli naman nagbabalik ang palatuntunang Buhay, Pamilya at Bayan. Ipinagtatanggol ang kasagraduhan ng buhay, ipinagtatanggol din ang karapatan ng bawat pamilyang Pilipino at ng mga magulang sapagkat ang mga kilos na ito ay saligan ng pagmamahal sa bayan. Okay, so yan po ang ating short description ng ating palatuntunang Buhay, Pamilya at Bayan. May dumating po kami kasamahan galing sa Filipinos for Life din, si Romel Rivera. Gusto mo bang bumati? Panandali, Romel? Kailangan mo lang pundutin yung buton dyan, no? Ibaba lang, no? So, isang sa mga pinakabatang miyembro, kasapi ng ating Filipinos for Life. Bumati ka naman, Romel. Good afternoon po sa inyong lahat. Okay, salamat sa pagdating dito sa himpilan. Okay? So, inanyayahan ko po si Romel at ang isa ko pang mag-aaral sa business ethics para magsanay kami sa mga susunod pang mga palatuntunan sapagkat dahil nga napag-usapan natin kanina bago tayo mag-station break na may matinding pangangailangan sa isang module or parang educational plan para i-transmit ang mga values, ang moral character and integrity modules, and I've asked Romel over here to actually accompany us in those future programs. Okay? So thank you very much, Romel, for coming. Okay? So balikan natin ang pinag-uusapan natin kanina. But before that, gusto ko lang talagang sabihin na natutuwa po ako, no, na first time ko nag-host nitong Buhay, Pamilya at Bayan at nakapanayam pa natin, naka-phone patch pa natin ang ating, lagi ko siyang tinatawag na idolo, good friend and colleague in UP kasi po siya ay nagtapos din sa UP MBA kung saan po ako nagtuturo at nagturo din po siya ng konting panahon doon din po sa UP MBA. So I always call him my friend and my colleague, Roy Logoles. Okay, so maraming salamat talaga po Congressman Goles sa ating panayam sa hapon na ito, no? So balikan natin yung pinag-uusapan natin kanina. May gusto ko ba po kayong sabihin, Attorney Mars? Gusto ko lang munang sabihin na natutuwa ako na nag-phone patch si Congressman Roy Logoles. Nakakasama ko na rin siya dati noon sa mga TV programs. At talaga siya masasabi nating knight in shining armor sa laban na ito. At siya'y taga-UP, kagaya ni Dr. Racelis, at kagaya din po ng inyong lingkod na galing sa UP College of Law. Kaya ang UP, University of Pro-Life. Ayan ang isa sa mga pangungusap na napakaganda na narinig ko sa hapon na to. Okay, thank you very much. No? So, pagpatuloy po natin, kung wala na po kayong ibabanggit tungkol sa parang long-term educational plan na kailangan natin gawin, dumako naman po tayo sa isa pang paksa na medyo mainit ang usapin sa mga nakalipas na linggo, no? Pag-usapan natin ang naging, quote-unquote, controversial, no? Para sa mga pro-RH, controversial. Para sa atin, malinaw na pro-life siya, no? Yung tinatawag na Ayala Alabang Ordinance. Kung mamarapatin po nila, nais ko pong malaman ang komento nyo ukol sa Ayala Alabang Ordinance. Batay ba po sa anong batas ito at ano ba ang mga naging issue ukol dito? Bago ko sagutin yan, gusto ko lamang din sabihin sa ating mga taga-pakinig na hindi lamang po si Congressman Roy Logoles ang ating pro-life advocate sa Kamara. Kasama na po dyan ang paborito nating pambansang kamao na magna-knockout nitong RH bill na ito, si Congressman Manny Pacquiao ng Sarangani. At ang napakagandang congresswoman ng Leyte na si Congresswoman Lucy Torres Gomez. Ayan. At saka si Congresswoman Alia de Maporo, no? Okay, that's good. Okay, so maaari na po nating sagutin ang katanungan ko kanina. Batay sa anong batas ba ang Ayala Alabang Ordinance at ano naging issue? Bakit parang mainit yung usapin tungkol dito sa ordinansa na to doon sa down south sa Ayala? Alam mo, close ako sa mga taga Ayala Alabang because I give a talk there sa St. James, no? Ang kanilang ginawa, isang ordinansa lang naman na naglalayon na yung mga butika sa loob ng Ayala Alabang ay hindi mag-dispense ng mga contraceptives na walang tinatawag na reseta. Sa tingin ko, ito'y kapangyarihan ng isang local government unit sapagkat sa ilalim ng local government code, meron silang kapangyarihan na mag-issue ng mga ordinansa. Kaya lang, tipong minasama ng mga at saka parte yan ng consumer protection. Minasama ng mga nagsusulong nitong RH bill. So, pati secretary ng DILG, nakakalungkot, kababayan ko pa man din, taga Bicol, nagpalabas sila ng memorandum na pinagbabawalan na ngayon ang mga local government sa magkaroon ng
halos kaparehas na ordinansa na tila bagay yung DILG mismo ang sumasalangsang sa tinatawag na local autonomy na nakapalaman hindi lamang sa saligang batas kundi sa local government code. Alam mo, kung alam po natin ang Ayala Alabang, 3 lamang dyan ng butika at lahat yan ay natingnan ko na. 3 maliliit na mercury drug lamang yan. Kung yung talagang gusto mong gumamit ng kondom o lumagok ng kahit na isang katerbang pills, pwede ka lumabas Punta ka Alabang Town Center o kung ano man, bakit pinapalaki nila ang ganitong isapin? Ang maganda lamang dyan ay nanindigan. Ang Ayala Alabang bilang isang batayang komunidad, bilang isang barangay na inaayawan nila ang etong mga contraceptives na ito sa pagpasa ng ordinansang ganyan. May sinasabi silang Republic Act, 5921, kung saan daw nakabase. Ano ba ang katotohanan tungkol dito? Ito yung tinatawag na Pharmacy Act, no, na talaga namang kinakailangan na magbigay ng prescription. So ito ay binigyan lamang ng ngipin at inimplement lamang sa Barangay Ayala Alabang sa pamamagitan ng pag-facilitate ng implementasyon na yan through a local ordinance. So hindi ko makita ang rason kung bakit napakalaki pong issue na binabanggit ng mga pro-RH, kasama na doon si Lea Salonga, na napaka-vocal sa kanyang sex life lately, prerogative niya ho yun, ini-implement lang naman ng batas Kaya I don't see any reason. Although that provision is actually a command to the pharmacies and the pharmacists, wala namang masama doon if that is in the law and to implement it. Bahagi yan ng katungkulan ng mga barangay sa pamamagitan ng barangay ordinance na yun. Okay, maraming salamat po, Attorney Mars. Nabasa ko rin po yung article sa Philippine Star ni Attorney Jose Sison, lalo na yung patungkol dun sa mga quote-unquote amendments na hindi naman pala talaga sang-ayon sa parliamentary procedure. No? In any case, nabanggit niya yung mga iba't ibang bahagi na mga iba't ibang seksyon ng panukalang batas na ito na may kinalaman, may kaugnayan tungkol sa legal aspects na pinag-uusapan natin, no? So halimbawa, nabanggit niya po yung sa section 13 daw, no, tungkol dun sa local government units where the final line now reads, well, kung pakikinggan natin yung amendments na hindi naman pala proper, no? Help implement the act rather than give priority to family planning work. Whatever may be the intent here, ayon kay Attorney Sison, the bill still imposes the obligation to enforce the provisions of the act, some of which are unconstitutional, so it is still objectionable. So nabanggit ko po ito kasi isa pang katanungan na gusto kong pag-usapan natin ay ano ba ang mga puwersang nagtutulak sa panukalang batas na ito? Meron ba at saan galing itong mga puwersang na ito? May mga banyagang puwersa ba o batas na nagsusulong dito sapagkat hindi alam ng marami sa mga ating tagapakinig na ang ilan sa atin ay administrador o contributor doon sa isang Facebook page na ang tinatawag ay I oppose the RH bill, no? And binabanggit namin doon na may mga nagkokomento doon na hindi sila naniniwala na meron daw kaugnayan dito sa RH bill na to ang mga banyagang puwersa o opisyal sa iba't ibang bansa. So, pwede ba po nating pag-usapan yun, Attorney Mars? Yes, pangunahin po dyan yung pangunahin po dyan yung tinatawag na United Nations Population Fund na talagang pinopondohan ang reproductive health na yan sa iba't ibang bansa. At sa katunayan, Professor, sa buong Southeast Asia, tayo na lamang yata ang hindi naninikluhod sa pressure na yan ng United Nations Population Fund na yan. At ang pangunahing nagbibigay ng contribution dyan ay ang Estados Unidos. Kung naalala nyo noon, yung ating kasalukuyang presidente ay hindi masyadong keen sa pagsusulong nitong tinatawag na RH bill. Abay, nagkaroon lang ng pagbisita sa Estados Unidos at nakausap yung Pangulo nila. Pagbalik ng Pilipinas, ito na ang kanyang agenda. Kahit na alam niya naman na panot sa batayan ng RH bill na ito. At kalbong-kalbo po talaga pagdating sa mga
argumento, no? Kaya nakikita natin dito that there is a foreign pressure. Ang nakakalungkot lamang yung makakaliwang grupo na dati nung panahon ni Marcos ay tinututulan yung population policy ng nakaraang rehimen ng diktadurya sapagkat ito daw ay dikta ng mga foreign interest, ay sila naman ngayong nangunguna sa pagsulong ng RH Bill. Tila po ba wala na yata yung paninindigan ng mga makakaliwang grupo. At sa mga nagsasabing makabayan daw sila, this is not makabayan. This is so un-Filipino sapagkat mga dikta ito ng foreign interest sa ating bayan. Kaya dapat walang taga-UP ang papanig sa RH Bill na ito sapagkat napakalinaw naman that this is an agenda of foreign interest. And this is again unconstitutional kasi sinasaklaw ang ating tinatawag na national sovereignty. Malaya ang Pilipinas sa kanyang paggawa ng mga polisiya na hindi kailangang diktahan. In fact, ang nag-create nga nitong tinatawag na RH Bill na ito ay isang US-funded NGO. At yun ang bersyon na nasa Kamara ngayon. Di ba tahasang yan ay pakikilahok sa ating polisiya ng isang mabanyagang interest? Ang isa pong nababanggit natin sa usapin na to, yung pinaka-term na reproductive health. No? Maaari ba po natin itukoy panandali ang kasaysayan nitong termino na ito? Kasi ang isang pinakita sa amin nung kasamahan namin sa I Oppose the RH Bill page ay yung mga pangungusap ng dating unang ginang na Hillary Clinton, na siya mismo nagsabi na pag pinag-usapan reproductive health ay kasama dito ang access to abortion. So, pwede ba nating pag-usapan yon? Ano bang alam natin tungkol dito? Attorney Mars? Una sa lahat, yan talaga ay kasama dyan ng abortion. Kagaya nga ng nakita natin kanina, talagang abortive itong RH Bill. Kaya lang sa mas earlier stage ng pagiging buhay ng tao. Pero kung titingnan natin ang pilosopiya ng RH Bill na ito ay galing talaga sa banyagang bansa kagaya ng Estados Unidos na yan ay kasama ng kanilang pananaw tungkol sa reproductive health na kasama ang abortion. Nagsimula yan doon sa Roe versus Wade. At kung mapapakinggan ninyo, maging argumento halimbawa ni Father Bernas, ito halos pinaparot lamang yung argumento ng Roe versus Wade. Kaya ito hindi malalayo na kapag nahayaan ng ating taong bayan na maipasa ang RH Bill, susunod na ang abortion, susunod na ang same-sex marriage, susunod na yung divorce at lahat ng mga bagay na talaga namang gigiba sa pamilya, sa buhay at sa ating mamamayang Pilipino. Yes, Ago, yes. Kanina may nabanggit si Attorney Mars na mga NGO na foreign funded. Pwede ko kaya nating banggitin sino yung halimbawa ng foreign funded NGO? Kasi halimbawa sa Kongreso, sa loob mismo ng Kongreso, PLCPD ata, ano? Yung Philippine Legislators Committee on Population and Development na foreign funded, no? So, tapos sila yung nagsusulong talaga ng RH Bill. Sana man lang may pro-life na grupo sa loob ng Kamara. Bakit sila yung naroon sa loob, ano? At sa katunayan, bawal yan eh. Kasi dati naka-opisina yan nung nakaraang Kongreso no? Nung ngayon, 15th Congress. Okay. Nung 14th Congress, may opisina yan sa North Wing Building, 6th floor. Ngayon, meron nung mga congressman na pro-life na nag-question. Kaya napatalsik ko yun. I see. Kasi kinwestiyon ng mga congressman, bakit itong isang NGO gumagamit ng pondo ng pamahalaan, naka-opisina sa opisina ng pamahalaan, na tumatanggap ng pondo mula sa dayuhan, tapos may mga congressman walang sariling kwarto. Kaya napatalsik yun. Ano? Napakalinaw yun na talagang interference in our national sovereignty at hinahayaan mismo ng sarili nating pamahalaan ng Kamara de Representantes. Alam nyo kasi sa usaping ito, may mamakikinabang. Wag na po tayo magpatumpik-tumpik pa. May mamakikinabang dito. Sino ba makikinabang dito? Ay mga multinational companies na nagpo-produce ng condom, ng mga contraceptives, ng mga pills at iba't iba pa. Kaya kapag naisabatas ito, napakalaki po ng gagastusin o guguguli ng pamahalaan para mabili
yung mga kondom na yan at iba pang contraceptives para matustusan yung pangangailangan ng quote-unquote reproductive health ng ating mga mamamayan. Kaya doon tayo bibili sa kanila. Kaya sila yung kikita ng limpak-limpak na salapi kung ilang milyong dolyares o kaya bilyong piso ang gagamitin dyan. Samantalang tanggap naman ang lahat ng Pilipino sa ngayon that we are in a fiscal crisis. Sinasabi wala tayong pera. Pero bakit kailangan magpasa ng batas na puponduhan ang reproductive services at bibili ka sa mga multinational company? Abay, kikita yung mga yon. Maraming salamat po sa paliwanag niyan. Mr. Agoy, may dadagdag po kayo? Kanina din, yung balikan ko din yung question na saan nagmula tong reproductive health. Kasi itong version ngayon ng 4244, medyo nawala na dito yun eh. Pero doon sa mga naunang version ng RH Bill, meron doon na proviso na nakalagay doon according to international standards. And in accordance with international commitment ng bansa. Ano itong mga international standards na ito at saka international commitment? Sa international, sa pagkakaalam ko po, ay ang reproductive health na produkto ng mga konferensya on population and development sa Cairo, sa China, sa Beijing, na pag meron silang definition, kahulugan ng salitang reproductive health at yun nga, sinasabi nga ni Secretary Clinton, Hillary Clinton, na kasama doon ang abortion services. Kasama na rin yung post-abortion services. Kaya pag binasa nyo yung international definition ng reproductive health at binasa nyo yung definition of terms sa section 4 ng RH Bill. RH Bill, ang nawawala na lang doon yung provision ng abortion services. Pero nandun na yung mga family planning devices, nandun yung post-abortion services. Yes. Yung nga yung post-abortion services ibig sabihin, may abortion na. Bibigyan mo sila ng post-abortion services. Parang post-harvest facility. Nagkaroon ka ng post-harvest facility kasi may harvest na. Ay, di ba panloloko na naman yan? Talagang panilang. Isang Panlilin araw lang. po, I bumped into a website, the website of the WGNRR, yung Women's Global Network for Reproductive Rights. Kagimbal-gimbal po, halos mahimatay ako. Ang klaro-klaro, access to safe and legal abortion. Gusto ko mahimatay, pero bago ako mahimatay, ang ginawa ko, in-expose kong gano'n, isiniwalat ko yung impormasyon para makita nila na hindi totoo na wala ang abortion sa usaping reproductive health. Hindi ko alam kung bakit hindi maintindihan niya ng mga iba nating yung mga hindi nagbabasa o kaya kahit nagbabasa ng RH Bill na yan. So, hindi ko maisip kung bakit may organisasyon ang kanyang layunin ay mag-procure ng access to safe and legal abortion. Pwede niyo ba pong banggitin yun? Bakit ba? Dahil ba gusto nila, dahil hindi legalized ang abortion dito, yun ang ginagawa nila para magkaroon ng legal abortion? Ayun na nga ho, kasi yan talagang RH Bill na yan. Package deal yan In its entire philosophy includes access to abortion. Sapagkat ang nakikita natin dito, walang Pilipinong dapat sasang-ayon sapagkat ipinapasok sa ating bansa ang kamalayan o kultura na hindi naman Pilipino Sa Estados Unidos yan nagsimula Nandyan ang condom, nandyan ang pills, nandyan din yung abortion, nandyan ang same-sex marriage at kung ano-ano pa. Kaya kung yan ang hahayaan natin na maiangkat sa Pilipinas, this is so nationalistic. This is so against the Filipino culture. Na ang Pilipino ay makabuhay, kaya ang ating pambansang pagpupugay mabuhay. Kung ganyan, papasa din lang naman ito, abay palitan na, mamatay. Okay. Salamat po, Attorney Mars. Nabanggit kanina ni Congressman Roy Lagoles na ipagpatuloy natin ang laban kontra dito sa RH Bill na to, kasama ang pagsisiwalat ng impormasyon tungkol sa mga mapaniil na probisyon nitong panukalang batas na to, lalo-lalo na tungkol sa mga penalties against specific groups of people, yung mga employers, mga doktor na hindi magpapasagawa ng mga ipinag-uutos nila. Pwede ba po natin pag-usapan yun? Yes. Ito naman ay
nilalayon ko na kausapin ang lahat ng mga employers, yung lahat na nag-i-employo, lahat na may mga negosyo sa bansang ito, at napakarami niya. At ang iba sa kanila, nakakapagtaka, sumusuporta sa RH Bill na hindi nila alam na sila, kapag ito ay naipasabilang batas, sila ay uutusan na mag-provide ng reproductive services sa kanilang mga empleyado na para bagang sa labor, no, SSS, Pag-ibig, PhilHealth, yan ay ibibigay ng mga employers, at ngayon dadagdagan pa to provide reproductive services sa kanilang mga employees. At kapag hindi sila tatalima dyan, sila ay mapapatawan ng parusa, ng multa, at ng kung ano pa. At yan po ay malinaw na pagsiil. Ngayon, ang tanong ko ay ganito, sino ba namang employer ang papayag sa ganyan? Na ikaw na ang magbibigay ng reproductive services, pero ang tanong, ano ba yung masasabi nating counterpart na incentive galing sa pamahalaan? Imagine, madadagdagan yung gastusin mo, kumusta naman yung return on investment mo? Sa Pilipinas, napakahirap na po magnegosyo dito Napakalaki na ng ating taxes, ang daming mga labor benefits na binibigay sa ating manggagawa. Labor Day naman ngayon, no? At dadagdagan pa ng reproductive services. Kung walang employer, mawawalan din ng mga employees. Babagsak talaga ang ating ekonomiya. May ano ko dyan. Kasi ngayon, Labor Day, di ba? Usapin ng manggagawa. Paano, hindi ho ba kaya, parang unfair o hindi makatarungan? Ako, hindi gumagamit ng contraceptives. Yes. Di ba? Tapos yan, ibibigay na benepisyo, quote-unquote, benepisyo para sa mga manggagawa. Ako, hindi ako makikinabang. Yung iba makikinabang. Diba? Kung may isang mahilig, di laging kumukuha ng supply, lumalaki gastos ng kumpanya. Ako, hindi ako nakikinabang. Pero sasabihin ng kumpanya, hindi kami pwede magbigay ng wage increase. Yes. Hindi kami pwede magdagdag ng mga cost of living allowance. Kasi malaki na ang gastos namin dito. Hindi magbibigay ng bonus. Oo, pero bakit gano'n? Itong isa, pwede siyang kumuha ng kondom. Ako, hindi ako nakikinabang. Di ba? Parang hindi yata... Hindi makatarungan. May gusto yatang sabihin sa ang ating batang kasamang si Romel. Yung mga employer naman po na makikinabang dyan, I think is yung mga may-ari po ng mga hacienda. Bakit po? Unang-una po, hindi na po ako magbabanggit ng pangalan ng mga hacienda. It's a long term for them kasi yung mga malalaki nilang hacienda pwedeng banata ng comprehensive agrarian reform kasi di ba ngayon po may gustong i-extend yung CARP or naisa patas na po. Na-extend na po. 5 years. 5 years. Pwede po nilang gawing 10-year plan yan. Kapag binigyan po nila ng contraceptives yung mga manggagawa, yung mga farmers, konti na lang po ang mga anak niyan. Ano po ba yung meron kapag sa malaking pamilya? Yun po yung continuity ng pakikipaglaban nila para magkaroon ng lupa. Ngayon, kung babawasan mo yung mga tao na yan, nagkakaroon pa ba ng continuity kung 50 na lang or 40 yung mga farmers? Di papalitan na lang po ng mga machine, mga traktora. Kaya yung po yung sa kanila, sila yung magbe-benefit. Ayan. Alam mo, yan ay bahagi lamang ng mas malaking usapin sa RH Bill, sapagkat sinasabi nila overpopulation. Hindi po totoo yan, hindi overpopulated ang Pilipinas. Meron lamang tayong overconcentration sa mga urban areas at hindi sa rural areas. Ang problema ng Pilipinas ay hindi populasyon, kundi distribution of wealth. Kaya, may mga ilang pamilya lamang sa Negros at ilang pamilya sa Tarlac na may-ari ng mga hacienda, may-ari ng mga hacienda na nakakonsentrate ang mga lupang yan sa kamay ng iilang pamilya lamang samantalang napakarami ng ating mga kababayang magsasaka ay walang lupa. So napakamali pong solusyon ito sa ating mga suliranin sa lipunan. Maraming salamat, Attorney. Si Romel, gusto pa magsalita. Balikan ko lang po yung with regards po sa mga hacienda. Di ba yung ginawa po sa comprehensive agrarian reform is stock system. Yung isa pong hacienda dyan, ang equivalent lang po nung stock ng isang farmer, piso. Pumila-pila ka pa ng pagkahaba-haba. Ngayon, kung babawasan yung populasyon po nila, paano na po yun?
sino po yung makikinabang? Yung pamilya, yung isang pamilya ng mga mayayaman, dumadami ang populasyon din. Marami silang mga pamangkin, apo. Yung iba, hindi pa nga hindi pa nakukontento sa isang relasyon. Marami, kumbaga, ang nakikita ko, meron kang kasi long term short term impact Ang immediate impact nito yung wala ako isang manggagawa o magsasaka o isang kasama sa isang asyenda, wala akong matatanggap na benepisyo kasi yung pondo, kapital ng kapitalista o ng may-ari nilagay na para sa Reproductive RH. services. So ako yes. wala na ngayon akong immediate na makukuhang benefits. Kasi sasabihin lang sa akin ng management ay hindi ka na pwedeng humingi ng allowance. Kasi nandun na sa condom. Isain mo na lang yung condom mo. Yun na nga yan May provisions din po na may multa ang mga doktor na hindi magsasagawa. Pwede po natin banggitin yung mga yun? Ito po ay pagsaklaw na sa tinatawag na autonomy ng mga propesyon. Alam mo, ang mga propesyon may autonomy yan Kami mga abogado, may IBP kami. Yung mga doktor, pumapasa yan sa board exam at meron silang samahan bilang mga doktor. At as a profession, they are autonomous in the exercise of their profession based on their knowledge and skill. And aside from that, papasok dyan yung tinatawag natin na religious freedom. Sapagkat kung isang doktor na Katoliko na naniniwala sa inaaral ng kanyang simbahan na labag ito sa kanyang konsensya at siya ay umayaw na magbigay ng surgical procedure na reproductive service, abay makukulong siya. Magmumulta siya at makukulong siya. Nawawala yung conscientious objection. Ang ginagawa ngayon ng RH Bill, kung hindi ka magsasagawa niyan, abay mag-recommend ka, i-refer mo sa iba. Di ganun din. What you cannot do directly, you are made to do indirectly. So talagang napakatahasang mapaniil. This is so oppressive. This is worse than a dictatorship. Imagine in an Aquino administration with the kind of draconian measure in a Marcosian regime, that is unthinkable. And to think na nangyayari, nabanggit natin na ang pinakapangulo mismo natin ay nagsusulong nito or umaaproba, Yun na nga nasa demokrasyang bansa tayo tapos mapaniil ang ating mga ipinapasang batas. Babasahin ko lang po yung isang bahagi doon sa ating flyer ng Filipinos for Life, sabi natin dito, walang kaugnayan ang RH Bill, kasi nabanggit natin yung aspetong pang-ekonomiko, Walang kaugnayan ang RH Bill sa tunay na pag-unlad at pagtaas ng uri ng buhay ng ating mga kababayan, Mas may kaugnayan. Well, I have to speak for myself because I teach business and management in UP. So, mas may kaugnayan sa tunay na pag-unlad ng bayan ang mga sumusunod, ang edukasyon. Diyan nariyan po ang puso ko, Ang edukasyon, ang pagkakaroon ng trabaho, pagbubungkal ng ating mga lupaing pang-agrikultura na nabanggit ni Romel, pagtuturo ng moral na kamalayan. So, ito yung summary lang na ipinasok namin sa aming flyer para sabihin na wala talagang katuturan itong RH Bill na ito, So, anything to add because I think we have 2 more minutes left. Yeah? Ang sinasabi kaya mahirap ang bansang Pilipinas dahil marami ang populasyon. Yan po ay kabalintunaan. At alam po ng pamahalaan ng Pangulo nung siya nangampanya ang rason kung bakit naghirap ang bayan. Ang sabi niya, kung walang korap, walang mahirap. Kaya po, korupsyon ay isa sanhi ng kahirapan sa bansa. Ngunit alam naman natin na hindi pa yata nasusugpo ng kasalukuyang pamahalaan ang suliranin na yan. At ang Pilipinas ay mayaman na bansa in terms of natural resources. We are also rich in terms of human resources. Napakagagaling ng mga Pilipino. Ako saludo sa mga Pilipino. Ngunit patuloy na mahirap ang bansa because of maldistribution of wealth. Because so much of the economic factors are concentrated in the hands of the few. And to top it all, meron tayong kultura ng korupsyon sa bansa na hanggang ngayon ay patuloy na nagbibigay ng tanikala sa ating mga kababayan. Maraming salamat, bilang pagtatapos, nais po niyong magpatid ng ilang pangungusap, Mr. Agoy Discallar? Naniniwala po kami sa buhay na para umunlad ang ating bansa, dagdag na lang siguro sa binanggit ni Attorney Mars, ayusin natin yung patakaran pang-ekonomiya. Pangalawa, tugunan natin yung pagpapaunlad
ng ating likas tao, yung human capital, no, edukasyon, tamang serbisyong pangkalusugan, at saka paglikha ng mga oportunidad para sa ating mamamayan. Yan ang sa aming paniniwala, yan ang magsusulong. No? Nakaangkla lahat yan sa usapin ng pagrespeto sa dignidad ng tao. Yes. Maraming salamat. No? May mga pangungusap pa po kayo, Attorney Mars, para bilang pagtatapos ng ating palatuntunan? Ako'y nananawagan sa ating mga kababayan na nagmamahal sa ating bayan, sa ating pamilya at ating mga sarili na wag po nating hayaan na maipasa ang RH Bill na ito sapagkat hindi po ito ang solusyon sa ating mga suliranin. Ang kailangan po ay reforma sa agraryo, edukasyon at higit sa lahat ay sugpuin ang katiwalian sa pamahalaan. Yun po ang siyang tiyak na magpapayaman sa ating bayan. Okay, maraming salamat, Attorney Mars. Nais ko lang po i-remind ang ating tagapakinig, nakaligtaan kong banggitin kanina ang Twitter account po ni Congressman Roy Logoles. Napakasimple lang po. Kung kayo nasa internet, after ng twitter.com/ i-type nyo lang po Roy Logoles. Kung gusto nyo talagang ma-update sa mga pangyayari dito sa RH Bill na to, at saka iba pang pangyayari sa Kamara de Representantes, napaka-updated po lagi ni Congressman Roylo. Subaybayan lang po ang kanyang Twitter account, no? At i-remind ko po rin po kayo na sa mga ating tagapakinig na gustong makakuha ng talks or conferences or seminars, pwede po kayong mag-iwan ng komento doon sa aming website, filipinosforlife.com. At isa pa po, marami rin po kayong materials na makukuha. If you're on Facebook, just join the I Oppose the RH Bill Facebook page, no? Raymond, parang nakarating na ata tayo ng 16,000 members kaninang umaga. Binabantayan ko yun parang 70 more members at magiging 16,000 na. I just wonder kung nakarating na tayo sa 16,000. I look into it. Before the show starts, mga 20 na lang ang kailangan para magsaktong 16,000. So, yung mga tagapakinig natin na nasa Facebook, please join that group. Marami po kayong malilikom na impormasyon. Okay? So, bilang pagtatapos po, babanggitin ko po ulit ang patungkol sa ating palatuntunang Buhay, Pamilya at Bayan. Ipinagtatanggol ang kasagraduhan ng buhay, ipinagtatanggol din ang karapatan ng bawat pamilyang Pilipino at ng mga magulang sapagkat ito'y saligan ng pagmamahal sa bayan. Nais po natin sanang magpaalam, no? Anybody, magpaalam lang tayo sa ating mga tagapakinig. Attorney Mars. Maraming salamat po sa nakikinig dito sa radyo mo nationwide. Dagang salamat po sa tanan. Agoy, yes? Maraming salamat po sa RMN para sa pag-imbita sa amin. At yun nga pa daw gusto. Pwede ko bang bumati? Sure! Pwede. Kasi kahapon kasi nag-reunion yung Quirino High School Batch 1974. No, napag-usapan nga din namin yung RH doon during the reunion. At yung Quezon City, Quirino High School Batch 74 dito sa May Project 3 ay anti-RH. So, sabi nila, batiin ko daw sila. Congratulations. Okay. So, yes. And Romel, bilang pagpaalam, mamimit pa po natin si Romel sa susunod ng mga palatuntunan, no? Thank you po sa pakikinig sa RMN. And nakikiusap din po ako sa mga intellectuals dyan na sumusuporta po sa RH Bill. On bended knees po. Please, review your conviction. Kasi RH Bill is so the RH Bill itself has a lot of deficiencies. Okay, so maraming salamat po at magbabalik po kami muli sa susunod na linggo dito sa palatuntunang Buhay, Pamilya at Bayan. Magandang hapon po sa kanilang lahat. Buhay, Pamilya at Bayan.